Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inakida insyaAllah, malayo na tayo kasi 69 na chapter ito. Nasa 51 na tayo, alhamdulillah. Ito 51, Babu Qaulillahi Ta'ala, kabanata tungkol sa sinabi ni Allah, Walillahil asmaul husna fadu'uhu biha. Kay Allah ang pagmamayari sa pinakamainam na mga pangalan, kaya manalangin kayo kay Allah sa pamagitan ng mga ito. Pamagitan ng mga pangalan na ito. Ibig sabihin, kapag magdudua tayo kay Allah, kabilang sa mga mainam na gawin sa dua, di ba? Purihin si Allah. Tsaka bago ka magdua, ganun din salaalan nabi. At syempre, samahan mo ito ng tauba. At ikhlas na rin, syempre, ikhlas mutabaa na magdudua ka kay Allah lang. At syempre, magdudua ka na ang hinahangad mo, tulong. Tulong talaga ni Allah. Ang hinahangad mo. Tulong ni Allah. At hindi ka nagpapakitang tao. Doon naman sa mutabaa, na yun nga, pinakamainam na mga dua, yung mga dua na napagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwede ka naman magdua ng kahit ano, di ba? Pwede. Kahit hindi nababanggit sa hadith. Sa kahit anong wika. Tagalog, Ilocano, English, walang problema. Pero yung pinakamainam, yung mga dua na napagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga, magdudua tayo kay Allah sa pamagitan ng mga pangalan na ito. Kasi nga kapag nagdudua tayo, tinatawag natin si Allah eh. Kaya nga ang root word ng dua at ng da'wa, isa lang. Yung da'a, kumbaga tinawag niya. Ang root word ng dua at ng da'wa, yung da'a. Ibig sabihin, tinawag niya. So pag nagdudua tayo, tinatawag natin si Allah. Ngayon, paano natin tatawagin si Allah? Eh di sa pamagitan ng kanyang Asmaul Husna. Yun nga, kung ano yung katangian ni Allah na may kinalaman doon sa inihiling natin, yun ang tatawagin natin na pangalan ni Allah. Hihingi tayo ng kapatawaran. So, sasabihin natin, Ya Ghafur, o mapagpatawad. Gusto nating kahabagan tayo ni Allah, e di yung pagdudua natin, Ya Rahman, Ya Rahim, at iba pa na mga katulad nito. So ito yung konteksto nito ng walillahil asmaul husna. Kay Allah ang may inam na mga pangalan, fadu'uhu biha. Kapag magdudua tayo, tatawagin natin pangalan ni Allah, okay yun. Ngayon, kung magdudua tayo, halimbawa, hindi natin mababanggit yung mga pangalan ni Allah. Pwede ba yun? Pwede naman. Pero karamihan talaga sa mga dua, mabanggit ang pangalan ni Allah eh. Rabbana, Rabbana atina. Allahumma, yung palang may Rabb na, may Allah. At iba't iba pang mga pangalan. Usually meron talaga, may mabanggit kang pangalan ni Allah sa dua. Ngayon kung dediretso ka lang na magdudua, na hindi mo mabanggit pangalan ni Allah, okay lang din. Walang problema, insyaAllah. Kasi nakikita naman ni Allah ang ating mga puso. Ngayon, napapaloob ito sa Kitabut Tauhid kasi may karugtong-tong aya na ito. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. At hayaan mo yung mga nagtatakwil, tumatanggi sa mga pangalan ni Allah. Pangunahin dito yung kuffar, syempre. At itong usapin na ito, sa kasamaang palad, nagiging katangian na rin ng ilang mga nagpapakilalang Muslim ang ilhad o pagtanggi sa mga pangalan at katangian ni Allah. Kaya nga sa mga tauhid, minsan iniisip natin bakit tatlo yung tauhid. Kasi itong tatlong tauhid na ito ay mayroong mga uri ng syirk at kufur na tinutugon nito. Yung tauhid ar-rububiyyah,
Ang tinutugon nito yung mga tumatanggi sa pag-iral ni Allah. Diba? Mga atheist. Sa pamagitan ng Tauhid Rububiyyah, na pagtitibay nating merong Panginoon, merong Allah. At siya yung tagapaglikha, tagapagmay-ari, tagapamahala at tagapagtustos sa kanyang mga nilikha. At meron siya mga kapangyarihan na hindi magiging kapangyarihan ni man. Siya lang ang merong ganoong kapangyarihan subhanahu wa ta'ala. Yung Tauhidul Uluhiyyah, sino yung tinutugon nito? Ang tinutugon nito yung mga musyrik. Kumikilala sila may Panginoon, may Diyos. Pero kumikilala din sila sa iba pang kinikilala nilang Panginoon o Diyos. Kaya sa Tauhidul Uluhiyyah, pinagtitibay na isa lang ang dapat na kilalaning Diyos. At yun yung nag-iisang Panginoon din na dapat na kilalanin. Yung Tauhidul Asma'i was Sifat. Dito naman pinagtitibay na si Allah ay mayroong mga pangalan at katangian na para sa Kanya lamang. At napagtibay lamang ito mula sa Quran at Sunnah, hindi ito inimbento lang ng tao. At ang tinutugon naman nito, pare-pareho yung mga tumatanggi kay Allah na umiiral siya. Mga sumasamba sa iba paliban kay Allah na tinutugon din ng Tauhidul Uluhiyyah. Yung kanina tinutugon din ng Tauhidul Rububiyyah. At syempre, kahit Muslim na mayroong baluktot na pag-unawa sa mga pangalan at katangian ni Allah, tinutugon ng Tauhidul Asma'i o Sifat. So, yun ang dahilan kung bakit may tatlong tauhid. Kumbaga, sa pagkuha ng mga aral, pag-summarize, pag-conceptualize sa mga aral sa Quran at Sunnah, yun yung kinalabasan. Yun ang kinalabasan. So, napapabilang dito actually, yung mga yulhiduna fi asma'ihi. Kabilang dito yung mga Muslim na lumalabag sa mga pangalan at katangian ni Allah, na yulhidun, tumatanggi sa mga pangalan ni Allah. Napapaloob na rin dito yung mga katangian. Kasi kung titingnan natin, ang asma was sifat, kung tutuusin, mapapaloob na siya sa rububiyyah sa katangian ni Allah. Siyempre, mapapaloob din siya sa uluhiyyah kung sasambahin natin si Allah sa pamagitan ng mga pangalan nito, katulad na nababanggit dito. Pero inhiwalay sila ng mga scholar bilang isa pang uri ng tauhid para mas maunawaan ng tao. Maging specialized siya sa usapin lang na yon na maraming tao ang lumalabag dito. So, hayaan mo sila. Ang ibig sabihin dito na hayaan, hindi naman yung pabayaan mo sila na lumalapastangan kay Allah. Ibig sabihin, huwag kang magpapapekto sa kanila. Huwag kang maniniwala. Huwag kang makikinig sa mga nagtatakwil sa mga pangalan ni Allah. Yun ang ibig sabihin dito. Huwag kang makikinig sa kanila. Huwag kang maniniwala sa kanila. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Gagantimpalaan sila ni Allah ayon sa kanilang ginagawa na ito na pagtakwil sa mga pangalan ni Allah. Ngayon, anong kinalaman ng aya na ito sa Kitabut Tauhid? Sabi ni Sheikh rahimahullah, akhbarallahu subhanahu wa ta'ala anna lahu asma'un wa annaha husna ay kad balagat al-gaya fil husni fala ahsana minha wala akmala, na sinabi niya, ipinababatid sa atin ni Allah sa pamagitan ng aya na ito na siya ang nagmamay-ari, siya ang may tangan, siya lang na nag-iisa at walang katambal. Ng mga ito, yung mga pangalan niya ay husna. Husna, ibig sabihin, nakarating na ito sa antas ng pagiging mabuti at wala nang mas mabuti pa rito. Walang may isip ang tao na anumang pangalan na mas mainam pa sa mga pangalan ni Allah. Pangalan na ipantatawag nila kay Allah o pangalan na ipantatawag nila sa iba pang itinatambal nila kay Allah. Si Allah lang ang meron ng mga pangalan na ito at wala nang mas mainam pa sa mga ito. Kasi pwede namang si Allah bibigyan ng tao ng iba pang pangalan, di ba? Pwede. Tatawagin ng tao si Allah Diyos Ama. Yung mga Kristiyano,
ang pagkakaunawa nila sa Diyos Ama, yun yung tinutukoy talaga nila si Allah. Kasi Diyos anak si Jesus. Si Jesus. Tapos yung Diyos Espiritu Santo, si Jibril alayhis salam. Si Jibril alayhis salam. So walang maiisip ang tao na namang pangalan na mas mainam pa sa mga ito. At wala nang mas perpekto. Wa amara na an naduuhu biha. At ipinag-utos sa atin ni Allah na magdua sa Kanya sa pamagitan ng mga pangalan na ito. Ay nutni alayhi wa nas'aluhu biha. Ibig sabihin, sa dua na tinutukoy dito, ang pupurihin natin si Allah at ang hihiling tayo kay Allah sa pamagitan ng mga ito. At ito naman talaga ang pangunahing kahulugan ng dua, yung paghiling. Dua, paghiling. Kasi nga, ang dua ay maaring mahati sa dalawa. Yung dua ul talab o dua ul mas'ala at yung dua ibada. Yung dua na ginagawa natin na humihiling tayo kay Allah, ang tawag doon dua ul mas'ala. Dua ng paghiling kay Allah. Hihiling ka ng kalusugan, hihiling ka ng pera o ano paman, yun, mas'ala yun. Pero kapag gumawa tayo ng gawaing pagsamba, actually may tuturing din yung dua. Bawat sala natin, bawat pagbabayad ng zaka, bawat fasting, bawat hajj at iba pa, dua yan na may tuturing. Kasi ang tao, ang puso ng tao habang ginagawa niya yung mga yun, kahit pa hindi niya nasasambit yung mga dua, sa mga panahon na hindi siya nakakapagsambit ng dua, kaya niya naman ginawa yun kasi humihiling siya kay Allah. Meron siyang hinihiling na kapalit kay Allah. Kaya dua rin na may tuturing yung mga gawaing pagsamba lahat-lahat. Dua na may tuturing ang mga gawaing pagsamba lahat-lahat. Kasi meron kang hinihiling kay Allah na kapalit. Gantimpala, kapatawaran sa ating mga kasalanan at iba pa. At gayon din wa amara na an natruka man arada minal jahilina al mulhidin. At tinutusan tayo ni Allah sa aya na ito na iwan natin ang sinumang mga tumataliwas sa mga pangalan ni Allah o nagtatakwil sa mga pangalan ni Allah na kabilang sa mga mangmang na mga mulhidin, mga nagtatakwil dito. Actually, salitang mulhid, ito na rin yung salita na ginagamit para sa mga atheist, yung mga naniniwala o yung mga hindi naniniwala sa pag-iral ni Allah. Pero yung mga nagtatakwil sa mga pangalan ni Allah, may tuturing ding mulhid kahit sila ay Muslim. Kahit sila ay Muslim. Halimbawa, isa sa mga common na pagtakwil ng mga nagpapakilalang Muslim sa mga pangalan at katangian ni Allah, pagdating sa qadar, yung mga kadariya, diba? Tinatanggi nila yung qadar. Ngayon itong mga ito, itinatanggi nila yung kapangyarihan ni Allah na magtakda. Siyempre, kasama na rin dito yung pagiging qadir ni Allah o tagapagtakda. Kapag tatanungin mo sila, kumbaga, o pag-aaralan mo yung kanilang kasaysayan, paano sila nakarating sa konklusyon na walang qadar? Makikita natin na ang pagtakwil nila sa qadar ay nangyayari doon sa pagtakwil din nila sa mga haligi ng qadar. Di ba haligi ng qadar, kaalaman ni Allah, kagustuhan ni Allah, pagsusulat ni Allah, pagtatala, at paglikha. Ang iba sa kanila, itinatanggi nila yung qadar sa pamagitan ng pagtanggi sa kaalaman ni Allah. Sinasabi nila ng iba sa kanila, hindi raw alam ni Allah ang mangyayari sa hinaharap. Hindi alam ni Allah. At malalaman lang yun ni Allah kapag nangyari na. At saka lang siya magtatala. Sabi ng mga scholar, kufur yun. Kufur. Kasi imposibleng magugulat si Allah. Diba? At yun ay isang anyo ng masamang paghihinala. Napakasamang paghihinala kay Allah. Pero yung pagbibintangan natin si Allah na nagugulat, na hindi niya alam ang mangyayari. Na hindi niya alam ang mga mangyayari.
So may mga ganon. Tapos syempre, meron din namang ang tinatanggi nila yung kitaba. Yung kitaba na nauna. Yung kitaba na nauna, yung pagsusulat sa lahat ng mga nang mangyayari sa Allahul Mahfud. So tinatanggi rin nila yun. Na ganon din, sa parehong dahilan, sinasabi nila na saka lamang isusulat ni Allah yung mga bagay kapag nangyari na. Pero bago pa man yun nangyari, hindi yun isusulat ni Allah. So magkaugnay yung kanilang sinasabi na tinatanggi nila yung kaalaman ni Allah sa qadar o yung pagsusulat ni Allah sa qadar. At bakit nila ginagawa yun? So ito na nga yung nangyari. Namimiloso po kasi sila. In-apply nila sa akida ng Islam yung mga filosofiya na napulot nila mula sa mga Griego at mga Romano. Mula sa mga Griego at mga Romano. Ngayon nalaman nila mula sa mga Griego at Romano ang tungkol sa free will. Yung sariling kagustuhan ng tao. Na kinikilala naman natin eh. Kahit naniniwala tayo ng qadar, alam natin may free will ang tao. Saan iira lang free will ng tao? Doon pa lang sa kaalaman ni Allah. Doon pa lang sa kaalaman ni Allah, nakita na niya kung ano yung gagawin natin sa sarili nating pagpapasya. Alam na niya. Doon pa lang. Ngayon, itinatanggi nila yung qadar kasi kung meron daw qadar at ang mga bagay-bagay ay naitala na, may kitaba. Kapag ganon, in essence, pinipilit lang daw ni Allah ang tao. At ayaw daw nilang pagbintangan si Allah. Gina-justify nila yung paniniwala nila. Ayaw daw nilang pagbintangan si Allah ng pamimilit sa mga tao. Pero hindi nga yung pamimilit. Kasi umpisa pa lang sa kanyang kaalaman, hindi naman nang nalaman ni Allah yung gagawin ng tao. Hindi naman niya na yung pinakialaman eh. Maaring merong ilan papakialaman ni Allah. Hindi naman sa nakikialaman. May karapatan siya dong gawin yun eh, na manghimasok o magtakda ayon sa kanyang kagustuhan. Maaring merong babaguhin si Allah ayon sa kanyang kagustuhan. Pero, ang marami sa mga desisyon na yon ay nakasalalay sa kung anong nalaman ni Allah sa mga tao. Kaya nga, may aya sa Quran, narinig ko yung kahapon, nakikinig ako ng Quran, yung ito yung napagtanto ko dun sa sabi ni Allah, Farikan hada wa farikan hakka alayhimud dalala. So meron daw grupo ng mga tao na ginabayan ni Allah. At meron din namang grupo na karapat dapat lamang sa kanila ang pagkaligaw. So ibig sabihin, si Allah nagtakda o sabihin na natin doon sa pagtatala, di ba? Kung anong itinala ni Allah, yun na yung nakita niyang karapat dapat sa tao ayon sa kanyang kaalaman. So hindi pa tayo nililikha ni Allah, di ba? 50,000 years bago pa niya likhain ng lahat. Nalaman na niya yung lahat. At doon niya nakita, karapat dapat palang gabayan si Rashid. O karapat dapat palang maligaw yung iba pang mga tao. So doon palang nakita na niya. At nagustuhan na ni Allah yun. Nagustuhan na yun ni Allah. Nagustuhan ni Allah na gabayan si Rashid. At nagustuhan ni Allah na iligaw yung ibang tao. At itinala na yun ni Allah na magagabayan si Rashid at maliligaw yung ibang tao. At tilikha tayo ni Allah para si Rashid kumilos ayon sa gabay at ang iba kumilos ayon sa pagkaligaw. Nasaan yung pamimilit doon? Walang pamimilit na nangyari. Walang pamimilit na nangyari. Kaya itong mga namimiloso po, kumbaga, iniligaw sila nung kanilang sobrang pamimiloso po. Hindi natin kailangan ng pamimiloso po sa Islam. Ang kailangan natin yung maging matalino. Kumbaga, magiging logical tayo. Pero syempre, kung ano man yung paraan ng pag-iisip natin, yung logic na meron tayo, dapat nakatungtong o nakapundasyon sa dalil, sa mga batayan. Hindi mag-iimbento tayo ng sarili nating prinsipyo. Ito kasi ang kinakatwiran ng mga tumatanggi sa qadar. Hindi kami naniniwala sa qadar, sabihin nila. Hindi kami naniniwala sa qadar kasi kapag may qadar, ibig sabihin pinipilit ni Allah yung mga tao at si Allah
Ga- Gagandahan nila yung pagkakasabi pa nila. Si Allah, alam natin mahabagin si Allah. So, imposibleng pipilitin niya yung mga tao. Nagagawin lang kung ano yung gusto niya at yung naitala niya. Pero nilalaktawan nila yung kaalaman ni Allah. Na nakita na ni Allah kung sino ang karapat-dapat. Yun yung hindi nila nakita. Ayun nga, syempre, kaya nila ginagawa yun kasi umpisa pa lang nakita na ni Allah. Na itong mga tao na ito na magtatakwil sa kadar, karapat-dapat nga na maligaw. Sa kaalaman pa lang ni Allah. Inutusan tayo ni Allah na iwan, huwag pansinin yung mga nagtatakwil sa mga pangalan at katangian ni Allah. Wa an la na'dil bi asma'ihi wa haqa'ikihi wa ma'aniha anil haqqi at-thabit. At hindi tayo marapat na maililihis mula sa katotohanan ng mga ito ng anumang kumbaga paglihis sa pag-unawa natin sa katotohanan ko ng mga pangalan at katangian ni Allah sa mga kahulugan ng mga pangalan at katangian na ito ni Allah. So hindi tayo kumbaga magbibigay ng interpretasyon natin, hindi tayo magiging malayo sa interpretasyon natin at hindi tayo kumbaga mag-uugnay dito ng mga paniniwala na hindi naman napapabilang sa pinaniniwalaan natin. Yung ay mga naligaw, lalong-lalo na sa Qadar, pinasok kasi nila dito yung Greek philosophy. Pinasok nila yung mga filosofiya ni na Plato, ni na Aristotle, kung sino-sino pa. Kaya yun nangyari. Naghalo-halo. Kaya nga ngayon, tawag nila doon sa mga tao na, lalo na mga celebrity, na Muslim, na halo-halo yung akida. Tawag nila, fruit salad. Fruit salad yung akida. Halo-halo eh. Halo-halo yung akida. Minsan pag makapagsalita, akala mo salafi, ahlus sunnah, tas maya-maya pinupuri yung Pasko at bagong taon. So yun ay galing yung uri ng tinutukoy dito na hinahaluan yung paniniwala sa mga pangalan ni Allah ng iba pang mga paniniwala. Again din, hindi rin tayo annad kula fiha malay sa minha. Ang ipapasok dito, iugnay dito nga yung anumang wala namang kinalaman dito, waliyadu billah. So napakaganda tong na ito, chapter na ito. Ngayon nga, mula rito, makikita rin natin kung paano nga inorganize ng mga scholar yung tauhid. Una nilang itinuro yung rububiyah. Kasi yun yung pinaka-general. Tapos sunod nilang itinuro yung uluhiyah na mas specific na. At ngayon, asma'i was sifat, pinaka-specific, lalong-lalo na may kinalaman ito sa mga Muslim na naliligaw sa kanilang mga pag-unawa sa mga ito, waliyadu billah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.